Magandang araw po at pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ang issue po ng Comelec. So ang sinasabi ng Comelec, walang nangyayaring dayaan at laging pinapalusot ng Comelec na yung mga nababasa ng ating mga kababayan kapag i-verify po nila o titingnan po nila kung tama po ba yung mga pangalan binoboto nila doon sa lumalabas. No? So makikita natin, binoto mo yung buong PDP laban, pero yung mga lumalabas, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Castro, Soto, so yan ang mga lumalabas. Ang sabi ni George Erwin Garcia, yan po ay encrypted lamang. Pero sa totoo lang mga kababayan po natin, kapag sinasabing encrypted, yung mga lumalabas na text, dapat ganito. So wala ka talagang mababasa, no? Kundi mga mix na mga code, no? May numbers, may letters. Yan po yung normally. Yung makikita po natin kapag encrypted. So hindi mo talaga mababasa yung mga wordings doon. Pero kapag mababasa mo, no, kagaya nito na ginagamit ng mga programmers, no? Ito po ay ginagamit sa web application, no, sa pagpapadala ng data mula sa server papunta naman sa web page. So ang tawag diyan ay JSON. So JavaScript Object Notation. So parang ganon yung nakikita natin, no, doon sa mga messages na sinesend sa atin ng mga kababayan na nagsasabi ibang pangalan yung mga lumalabas sa totoong binoboto nila. So kaugnay dyan mga kababayan po natin, no, may inihanda po tayo at may na-research po tayo, no, isang kababayan natin na siya po ay isang engineer, hindi naman siya IT expert, pero may paraan po siya kung paano niya makita at malaman, no, yung patungkol sa binabanggit natin, yung pag-differentiate patungkol sa GSON at the same time, paano po nating malalaman na ito ay talagang encrypted na mga text yung mga lumalabas. Okay, ito po mga kababayan po natin ha, simulan natin. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Sir, no? Hindi ko nalagay yung courtesy sa ating dyan, sa ating video. Pero anyway, marami naman siguro nakakilala sa kanya dahil ito ay nag-trending na rin po. Napakaganda yung kanyang idea. Sige, panoorin natin, no, yung kanyang naging reaction video din. At kung paano niya ipaliwanag, no, na tayo po ay niloloko nitong Comelec chairman George Erwin Garcia. Kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nakakalaga na yun ang binoto nila. Ibig daw sabihin, ang klinik mo, pangalan nga Saglit na nga at palakihan natin mga kababayan, no, para malinaw at makita natin lahat. Yung pinapakita ni Sir, no, diyan sa kanyang screen. Sige. Okay? Kasi napakaganda yung paliwanag niya. May ginamit siya ng mga AI technologies bato ngayon. yung sa tabi, pero yung klinik mo is not bato. A different person. Calls Comelec is lying. There is So, ayan ha. So, dahil alam niya, no, nakikita niya, no, may ginagamit siya ng mga technologies, kung paano po natin malalaman na talagang nagsisinungaling ito si George Erwin Garcia base sa kanyang paliwanag, no, at talagang directly sinasabi niya na si George Erwin Garcia ay napaka-sinungaling. something alarming na nangyayari sa online voting ng ating mga OFWs ngayon. Siguro naman nakita nyo na ngayon sa social media kung saan meron tayong isang concerned citizen, isang OFW, kung saan yung resibo, yung QR code, yung ballot ID niya, ay merong ibang pangalan ng kandidato ang pinapakita kapag bini-verify niya kung sino yung binoto niya. At ayon sa kanya, hindi yun yung mga taong binoto niya. So, same thing, no, yung mga nakikita ni Sir doon sa mga nagpo-post online, ganun mismo. Yung personally, nag-send sa atin, nagtatanong, hindi daw kasi nila maintindihan kung anong ibig sabihin. May mga null pa nga na nakasulat, may mga litra-litra, tapos nakalagay din po yung mga partido doon. Pero hindi naman sila yung PDP or mga adopted by PDP na mga dating independent na mga senador. Again, ni Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, Congressman Marcolita, of course, Doc Mata. Sila po ay hindi po sila opisyal na mga miyembro ng PDP. Pero sila ay adopted bilang kasama sa Team Duterte. Pero ang nakalagay dapat independent. Pero hindi kasi sila lumalabas doon, no, kapag i-verify ng mga OFW nating kababayan. So, ganoon din yung nakikita ni Sir. Nag-issue ng statement ang Comelec Pakinggan and natin. they are terrible liars. Pakinggan nyo. Tanyo, sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante, yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na napapalit doon, yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon, pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So, So, ito na mga kababayan po natin. Yung sinasabi yung encrypted.
Pero kagaya ng nakita nating mga samples, and of course, personally ako, nag-research din ako, no? Para maipakita rin po sa inyo. Ito yung mga sample ng mga encrypted texts, no? Na talagang wala po kayong mababasa. Ito po ay mga mix na mga numbers and letters combinations, no? Encryption. Sige, pagpatuloy natin. Kita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, may isang ganyan, pero hindi po nakakalugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun May tanong pa, di po ba? Tanungin niya pa yung media. sa encrypted script yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita Okay. nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Cause grabe pinagloloko nila tayo ng tanghaling tapat. Tandaan niyo yung Grabe sinabi niya na. ha. Sabi niya, it's an encryption text daw. Sabi pa niya, minsan daw meron daw mag-a-appear ng mga pangalan dyan, pero hindi daw ibig sabihin, yun ay pangalan ng mga kandidato na binoto niya. Bahagi lang daw yun ng encryption text. Talaga ba? Ito Talagang, napakagaling din aktorin ni Sir, no? Sa kanyang mga reaction dito. yung mga sinabi ng ibang mga nag-comments ha. Sabi ng isa nating kababayan, as a programmer and web developer, I'd like to understand the technical Ayusin reasoning for natin. displaying candidates' names within the encrypted QR code after a vote Ayan. is cast, even when those names don't represent the voter's actual choice. What purpose does this serve? Tingnan mo yan. Pati mga programmers, kinu-question na itong pamamaraan nyo ng pagbibigay ng QR code or ballot ID kung bakit nagdi-display siya ng ibang pangalan. May nag-agree din sa comment, sabi niya, I saw the screenshot. It's not a script. It's a JSON format. I think it's the one sent to the server. It means he is lying. So, ayan, na-mention din po dito sa mga comment section, no? JSON. So, hindi po siya encrypted. Yun nga po yung sinasabi dyan sa mga comment section. May nagsabi dito, sabi niya, it's not encrypted. The code that appeared is a raw code, JSON. Error mismo ng website. Encrypted text should not be readable as well. Wala nang first name, last name. Why is that encrypted text still has the names? Don't lie, sir. Go get a better developer. Grabe, no? So, tingnan nyo po ha. Yung mga may alam po sa teknolohiya, may alam po sa programming, no? Talagang nagko-comment po sila. Hindi rin nila kayang manahimik na lang, no? Talagang sinusupalpal po nila itong si George Erwin Garcia dahil ito po ay malaking panggagago na ginagawa po sa ating mga ordinaryong Pilipino. So, ginagawa po tayong mangmang. So, which is actually, ito po yung nangyayari ngayon sa Marcos administration, no? Kung pwede nila malupusutan, gagawin nilang mangmang, bobo ang isang Pilipino para lang ipaliwanag, no? Na parang sila lang yung totoong may alam, no? Sa mga bagong teknolohiya. Particularly po, ito is programming. Tandaan natin, mga kababayan po natin, ang mga Pilipino napakagaling. Pag teknolohiya po yung pag-uusapan, kulang lang po tayo sa suporta ng gobyerno. Yun lang ang totoo dyan. Pero sa kaalaman, sa pag-i-explore, nako, napakaraming Pilipino ang magagaling. Kaya hindi po obra dito si George Erwin Garcia at maraming Pilipino talaga ang magsalita at patunayan na sinungaling at kaduda-duda itong ginagawa nilang online voting ngayon. Here's the thing, hindi ako programmer. I am an engineer. Pero meron sinabi niyan, akong diba? pamamaraan to verify kung nagsisinungaling siya o hindi. We have AI. Might Tama. as well gamitin natin to our advantage. At alamin natin kung totoo ba talaga itong pinagsasabi ng Comelec, no? Or pinagloloko lang nila tayo. Ginamit ko si ChatGPT to help us at maging advantage naman natin mga botante para hindi tayo maloko, no? So sinabi ko, ChatGPT, please assume the role of an expert programmer. Hindi siya nagdalawang isip, sumagot agad siya. Got it. I am an expert now. What would you like to help me with or you with? O, di ba? Sabi ko, nag-upload ako ng isang screenshot na in-upload ng ating concerned citizen na si Jefferson about sa kanyang boto. Sabi ko, can you tell me what is that code or text inside the box highlighted in the green? Sabi niya, ito. The green highlighted box on the screen says, your ballot ID, blah, blah, blah. This message confirms that the specific ballot ID has been found in the voting system. Itong alphanumeric string na ito is a unique identifier, likely representing a submitted vote. Ito pa yung dagdag niya. Below is the message. Is a JSON-like data block showing detailed metadata about the vote or the candidate and info, party affiliations, election events, and so on. Pero di ba sabi nung nagsalita sa Comelec,
Hindi daw yun na pangalan ng actual na binoto niya. Oo, kasi part lang daw yun ng encryption text. Ha? Pero bakit ngayon? Sinusubukan talaga tayong lukuhin, no? Nitong ni George Erwin Garcia. Pero gaya nga na sinasabi natin, napakarami na ngayong paraan para malaman po natin kung ano po yung katotohanan. Tingnan mo, si ChatGPT, no? Talagang binibigay niya sa iyo lahat kung ano man ang iyong hinihiling, no? Yung ChatGPT na ito, may bayad ito, no? So, kung gusto mong kumuha ng impormasyon, gusto mong mag-research kung anong gusto mong gawin, gusto mong malaman, lahat po ibibigay nila dyan. And napaka-basic lang po, yung pinag-uusapan po ito is encryption lang. Encrypted ba talaga yung mga text messages na ito na nakikita ng mga kababayan nating OFW? So, hilingin mo lang. So, kagaya ng ginawa dito ni Sir. Nalaman niya kung anong totoo. Na ang JSON-like data ay nagpapakita ng actual, detailed metadata ng taong binoto ng botante. So sinabi ko kay ChatGPT, this is a ballot ID of a casted vote via online voting. Does that mean the JSON-like data you mentioned is showing the candidates being voted? Sabi niya, yes, exactly. You're spot on. Oo, basahin nyo. The JSON-like data you're seeing there is a structured representation of the vote contents. Meaning it's highly or likely showing the candidates that were selected using that ballot ID. Tapos nagbigay pa siya ng rason bakit sigurado siyang yun talaga dapat yung laman ng text na yan or ng code na yan. At inanalyze pa ni ChatGPT yung text. Ito Galing, yung sinabi niya, the black So, ang galing, no? Talagang iniisa-isa niya yung detalye, no? Kung paano niya ma-justify yung kanyang mga sagot. Grabe, perfect. feels like something like this. These details match how online voting platforms serialize and store vote selections. Since nag-claim ang COMELEC, sabi niya, ito daw ay isang encryption. Nagtanong ako ngayon kay ChatGPT, is this an encryption? Sabi niya, great question. And the short answer is not really encryption, but more like structured vote metadata. Possibly part of a database, object, or serialized JSON used internally by the voting system. Hindi po siya encryption, mga calls. The visible data in the screenshot is not encrypted. You can read plain text like, Soto, Tito, an example of the uploaded screenshot na binigay ko sa kanya. This means the data is in clear text, JSON, or something close to it, meant for internal processing. Ibig sabihin, we can use this for displaying or verifying ballot selections. So, dapat ang ipapakita doon ay yung actual mong binoto. So, ayan na po, no? Malinaw na po, mga kababayan po natin dito sa paliwanag ni Sir at sa kanyang pagtatanong, no? Sa ChatGPT, ito po ay isang AI tools, no? Kung saan pwede po tayo mag-acquire kung ano po yung mga kailangan nating gustong malaman, no, at mga katanungan, no, na kaya niya pong sagutin. So ito po napaka-basic lang, encrypted, at the same time yung JSON nga po base doon sa kanyang ipinorward na text na mga nakikita, no, ng ating mga kababayan tuwing sila po ay magbe-verify na o i-review po nila yung content ng kanilang mga binoto. Yun nga po, sabi natin, no, hindi naman natin kailangan magiging programmer, hindi naman natin kailangan magaling, no, sa pagiging IT expert. Pero basic lang naman, no, makukuha natin kung ano nga ba yung kaibahan na itong encrypted at the same time ito nakikita po natin. So base nga po sa ating na-chat, base nga po sa ating nalaman, no, na may alam ng konti, ang sinasabi nila na ito po ay hindi talaga ito encryption. Hindi talaga ito encrypted. Ito po ay JSON, isang programa, no, na pwedeng gamitin sa pag-send ng data doon sa webpage na kung talagang encrypted dapat hindi nababasa. Kaya imposible, no, na kung sino ang iyong binoto, bakit hindi lumalabas doon sa sinasabing may tanong pa doon, di ba? Na kung ito ba talaga ang content ng iyong mga binoto. Pero ang lumalabas, no, mga ibang tao. Kaya ka duda-duda. Kaya ang payo pa rin ng Team PDP, no, sa ating mga kababayan, kolektahin niyo po yung posibleng ebidensya na magagamit natin, yung inyong mga nakita na kaduda-duda doon sa inyong pagboto online at magagamit natin yan sa pagreklamo pagdating ng panahon. And of course, salamat po sa mga kababayan po natin na napaka-resourceful talaga, no? Gumagawa po sila ng paraan para makapag-explain, makapagbigay ng dagdag kaalaman din sa atin, sa ating mga kababayan, kung ano nga ba ang ibig sabihin nitong sinasabi ni George Erwin Garcia. At
palagay ko, no, tama yung mga nababasa natin sa comment na kinakailangan ni George Erwin Garcia na kumuha ng mas matalino at mas magaling na IT expert. At kung ito po talagang mali naman, so dapat ayusin nila. Huwag nilang gawing palusot pa rin na ito po ay encryption, no? Kahit hindi lumalabas talaga yung tunay na binoto ng ating mga kababayan. Kasi babalik din naman sa kanila kapag lulukuhin po nila ang milyong-milyong Pilipino na minsan na nga lang nagkaroon ng karapatan na bumoto, mapantayan yung mga mayayaman, sobrang yaman. Yung karapatan na makapagboto tayo, minsan na po nangyayari sa ating buhay yan, no? Isang bisis lang sa loob ng 3 taon, isang bisis lang sa loob ng 6 na taon, buboto po tayo ng senador, no? Buboto po tayo ng mga local official, tapos malalaman natin na ito pa ay nanakawin pa sa atin, no? Dadayain pa sa atin gamit po yung mga bagong teknolohiya. At kung malalaman po natin na di umano posibleng kasabot pa rito ang kumilig at ang nakaupo sa administrasyon ngayon, gulo ito kapag nagkaroon ng malupitang dayaan. Kaya sana wag nila ituloy, no? Dahil ang mga Pilipino nagmamanman, nagbabantay na ngayon. Particularly sa kanilang ginawa kay President Duterte, na malinaw na ito po ay pamumulitika, at dahil takot po sila na mapalitan sila sa pwesto, ngayon posible nilang gagamitin ang dayaan na paraan para sila ay manalo. Hindi po tayo papayag, mga kababayan natin, ipaglaban natin kung ano ang tama. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat. Thank you and God bless. Mabuhay ang bansang Pilipinas.